mga nagkakandak ng seminar, pag-aaral, ay nagmumula sa inyo ng mga kababaihan. Natatalo niyo pa ang karamihan sa mga lalaki. Yan po ay kabilang sa mga katangian ng isang dakilang Muslim, isang dakilang Muslima, ang pagmamahal sa pag-aaral, pagsasaliksik ng kaalaman sa anumang pamamaraan. Isa sa mga larawan ng mga mabubuting mga Muslima, dakilang Muslima sa Islam, isang huwaran ng katulad natin, ibig sabihin modelo natin sila, ay tulad ng binanggit ni Sheikh Nabil Al-Awadi, hafidhahullah. Nasabi niya ito ay isang babaeng salih, isang babaeng salihah, matuwid na babae, matuwid na asawa. Mayroong namanhikan sa kanya at hindi niya kilala ang lalaking ito, hindi niya alam ang lalaking ito, subalit sa larangan ng pag-aasawa na isa ito sa mga dakilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, natuwa siya sa kapahintulutan ng kanyang mga magulang. Siya ay pumayag, subalit humingi siya ng kondisyon. Ang kanyang kondisyon ay kailangan sa araw ng kasal o sa gabi ng kasal ay hindi ito aabot sa midnight, sa ating gabi, sapagkat gusto niyang umuwi kaagad sa bahay. Sapagkat ang babae nito ay nasanay sa pagbabasa ng Quran. Ang babae nito ay nasanay sa pagdarasal sa gabi, qiyamul layl. Kaya sabi niya, hiningi niya kondisyon sa mga magulang niya, hindi aabot ng mga alas 12 ng gabi, kailangan nasa bahay na ako ng aking asawa. Dumating ang araw na itinakda para sa kanyang kasal, at nung sila ay may kasal, nasunod ang kanyang kagustuhan na makauwi ka agad sa bahay. Dinala na siya ng kanyang asawa doon sa kanyang bahay, no? Sa bahay ng lalaki. Hinawakan ng kanyang kamay, ipinakita sa kanya ang loob ng bahay. Ang babae ay umikot-ikot doon sa loob ng bahay ng kanyang asawa at sinasabi niya sa kanyang sarili na ito na ang aking tahanan, dito ko na gugugulin ang nalalabi sa aking buhay kung sakali, at tinitingnan niya ang bawat sulok ng bahay. Sabi ni Sheikh Al-Awadi hafidhahullah, pinuntahan niya ang bawat silid ng bahay. Sabi niya, dito ko ilalagay ang aking mga Quran, dito ko ilalagay ang aking mga sadyada para sa aking pagsasambayan. Nagpaplano siya sa kanyang mga ibada na nakagawian noong wala pa siyang asawa. Hanggat sa pagpunta niya doon sa kanilang silid tulugan, ay nakita niya ang malaking piano. Ito ay material, kagamitan na ginagamit sa musika. At nakita niya ang mga sound system, no? Hindi niya alam na ang kanyang asawa ay mahilig pala sa musika, no? Sabi niya, kung alam ko lang na ganito pala ang aking asawa, ay hindi ako pumayag na mapakasal sa kanya. May pakasal ko. Sabi niya, subhanallah, sa loob mismo ng aking tahanan o magiging tulugan sa mga natitirang taon sa aking buhay ay mayroong mga kagamitan ng musika. Sapagkat ang kanyang asawa ay hindi niya kilala noon. Sa gabi nito, sabi ni Sheikh, nung sumapit ang hating gabi, ang kanyang asawa ay mahimbing na natutulog, nagising, at hinahanap niya itong babae, ang dakilang babae na ito sa Islam, sa kanyang tabi. Balit hindi niya naramdaman doon sa kanyang tabi. Sabi niya, nasaan kaya ang asawa? So, dahan-dahan siyang bumangon at hinanap niya ito. Nakita niya na ang babaeng ito ay naroon sa isang silid na kung saan nandoon yung sadyada niya, at siya ay nakasuot ng pangsambayang na damit. Siya ay nagruruko, nagsusujud. Sabi ng lalaki nito,
Isinusumpa ko sa Allah na ang asawa kong ito ay isang malaking regalo sa akin. Itong ganda niyang nakikita ko sa ngayon habang siya ay nagruruko, ay nahigtan yung ganda niya kanina habang siya ay nakasuot ng gown nung ikasal siya sa akin. No? Mas maganda siya sa paningin ng lalaki ito sa kanyang damit na isinuot noong siya ay nagsasala sa Qiyamul Layl. Hanggat sa hinintay niya itong matapos ng 2 rakaat at nilapitan niya. Sabi niya, anong nangyari sa iyo? Hinahanap kita. Sabi niya, pasensya ka na sapagkat la uridu an ushgila an habibil awwal min habibil thani. Pasensya ka na, sabi niya, sapagkat ayaw ko lang na maging abala ako dahil sa pangalawang iniibig ko doon sa una kong iniibig. Ibig sabihin, ang una kong iniibig mula sa pool ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi niya, pasensya ka na, ayaw ko lang na maging maabala ako dahil sa ikalawang iniibig ko sa iyo. So dahil dito, kinabukasan muli, sabi ni Sheikh, nakatulog. So kinabukasan muli, ay umuwi itong asawa katulad ng nakagawian niyang pag-uwi sa bahay na madaling araw na siya umuwi. No? Kasi itong asawa niya ay mahilig sa barkada, mahilig sa mga gawain panggabi na kung saan puro kasalanan. Kaya itong babaeng ito ay abot langit ang kanyang sisi. Sabi niya, kung alam ko lang na ganito ang magiging asawa ko, hindi ako papayag. Pero nagtimpi siya, no? Nagsabat. At walang narinig yung asawa niya na kahit isang kataga mula sa kanya. Naroon sa kanya ang pagtimpi at pagsasabat. So nung ikalawang gabi, dahan-dahan na pumasok sa bahay itong asawa na lalaki, tiningnan niya sa silid-tulugan, hindi na nakita yung asawa niya. Pinuntahan niya doon sa kwarto niya na kung saan doon siya nagsasala. Kagabi, nakita niya doon nagsasala. Hanggat saan naabutan niya dahil madaling araw na ito, ay mag-wither na itong babaeng dakila sa Islam. Sa huling raka'a na kanyang pagtayo, bago siya magsujud, ay nagdua siya, nagkunot, no? Duaul kunot. At ito ay sunnah. Kapag ikaw ay mag-wither, sunnah na ikaw ay magkukunot sa huling raka'a ng sambayan. At pinagmamanmanan ko siya, sabi nitong lalaki. Ang pinagtatakahan ko sa kanya ay noong itaas na niya ang kanyang kamay, pinuri niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, hiningi niyang pagpapalad kapayapaan para kay Propeta Muhammad, nagumpisa na siya sa dua. Ang unang-unang mga dua na lumalabas sa bibig niya ay para sa akin. Ito yung pinagtatakahan ko, sabi niya. Ang lahat ng dua na lumalabas sa kanyang bibig ay para sa akin. Ihingi niya ako sa Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man ang kanyang sarili. Hindi niya alam na ako'y nagmamanman sa kanya. No? Tinitingnan siya. Hanggat sa nung siya ay matapos na sa kanyang sala, sa witr, ay nilapitan ko siya at niyakap ko siya. Sabi nitong babae, ano ang nangyayari sa iyo? Samantalang lalaking ito ay baka may alak pa, no? Kung magdamag ay nasa labas. Sabi niya, ikaw ay isang regalo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Sabay narinig niya ang adhan sa Fajr. Sabi nitong lalaki, pinakikinggan ko ang adhan habang ako'y nandoon sa tapat ng sadyada nitong aking bagong asawa o ang aking asawa, na para bang
Unang beses kong marinig ang adhan sa buong buhay. At sabi ko sa aking asawa, tulungan mo ako na mabago ko ang aking sarili. Umiyak itong babae habang niyayakap niya ang kanyang asawa. Ito'y iyak ng kaligayahan, no? Sapagkat dahil sa kanyang pagsasabay, pagtitimpi, na parang dinala siya sa isang impernong partner sa buhay, nagsaba siya, nagtimpi siya, pero dahil doon, ginagawa pa rin niya yung kagawian niya dati ng mga ibada, ay hinidayatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginabayan ng Allah itong kanyang asawa. Sabi nitong lalaki, tulungan mo ako na maitaguyod ko ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. At siya ay nag-abdas. Sabi nitong lalaki, para bagang sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakapag-abdas. Pumunta siya sa masjid upang magsala ng suko at kanyang sinasabi sa kanyang sarili na parang ngayon lang ako ipinanganak, ngayon lang ako nakatikim ng dasal sa bayang sa buong buhay. So ganito mga kapatid, ang larawan ng isang dakilang babae sa Islam, mapagtimpi, nagsasabar, siya ang pinaka-the best na nilalang ng Allah dito sa balat ng lupa na hinahangad ng mga kalalakihan. Ang babaeng dakila sa Islam, ang number one na hinahangad, hinihingi ng mga lalaki na kanilang magiging asawa sa buhay na ito dito sa mundo. At yan ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, inulat ni Abu Dawud at Ibn Majah sa kanilang sunan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Ang babae ay ang dunya ay pawang palamuti, pawang dekorasyon, pawang kaligayahan, pagsasaya-saya lamang ang laman nito. Subalit ang pinakamainam na palamuti na nilalaman nitong mundong ito ay siyang mar'atus salihah. Siyang babaeng salih, siyang dakilang babae sa Islam. Nang tanungin si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino ba? Ayun nisa'il khair. Sino ba ang pinakamabuti sa mga babae, ya Rasulullah? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, alladhi tasurruhu idha nadhara ilayhi. Ang pinakamabuting babae sa Islam ay siyang kapag tiningnan siya ng kanyang asawa ay natutuwa ang kanyang asawa. Hindi natutuwa dahil sa kung ano-ano ang nakikita niya doon. Natutuwa dahil sa kabutihan, dahil sa larawan ng kabutihan, pagiging relihiyoso, mabuting asawa at babae dito sa kanyang asawa. Tasurruhu idha nadhara ilayha wa tuti'uhu idha amar. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na babae ay yung sinusunod niya ang kanyang asawa sa larangan ng kabutihan. Hindi siya kontrabida pagdating sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi siya ay sumusuporta at tumutulong sa kanyang asawa kung paano may tataguyod ng kanyang asawa ang anumang may kaugnayan sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tukhalifuhu fima yakra fi nafsiha wa mali. At iniingatan niya na masalungat niya, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang asawa sa mga bagay-bagay na alam niyang kinapuputan ng kanyang asawa sa kanyang sarili at sa kanyang kayamanan.